Iran stands alone, and they are badly losing. One, destroy their missile stockpiles, their missile launchers, and their defense industrial base. Missiles and their ability to make them. Two, destroy their navy. Walang halos naniwala na mangyayari ito. Isang missile na ginawa para sa target sa lupa ang ginamit para tamaan ng isang submarine. Isa sa pinakamahirap hanapin sa dagat. Hindi ito basta barko. Submarine ito, nakatago at mahirap makita pero tinamaan pa rin. Ang ATACMS ay hindi talaga para dito. Isa itong ballistic missile. Kapag na-launch na, diretso na ito sa nakaset na target. Hindi ito humahabol tulad ng torpedo at hindi rin ito nag-a-adjust habang nasa ere para sundan ang gumagalaw na target. Sa madaling salita, hindi ito ginawa para tamaan ng submarine pero nagawa pa rin. Tinarget niya kung saan ito inaasahang naroon at pinilit itong manatili sa isang lugar. Dito papasok ang strategy. Kahit gaano kagaling magtago ang submarine, may mga pagkakataon na kailangan nitong lumapit sa ibabaw o manatili sa isang area. Kapag nagre-recharge, nagpapadala o tumatanggap ng signal, nasa port o kapag mababaw ang tubig. Sa mga ganitong sitwasyon, mas nagiging vulnerable ito. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Ngayon, kung alam ng US kung nasaan ang submarine kahit sandali lang, pwede nilang itutok ang missile sa lugar na yon. At dahil sobrang bilis nito, halos wala ng oras para makaalis ang target. Pero hindi ito swerte lang. Kailangan dito ng sobrang accurate na impormasyon mula sa satellites, surveillance aircraft, drones, signal tracking, at posibleng human intelligence. Ibig sabihin bago pa i-launch ang missile, alam na nila kung nasaan ang submarine at kung kailan ito pinaka-vulnerable. Kaya parang impossible shot ang nangyari. Pinagsama nila ang lumang missile, tamang impormasyon at tamang timing. Ang resulta, tinamaan ang isang target na dapat mahirap tamaan. At may isa pang mahalagang detalye, hindi kailangang direktang tamaan ng submarine sa ilalim ng tubig. Kung nasa mababaw na area ito o malapit sa port, sapat na ang malakas na pagsabog mula sa itaas para makasira dito, lalo na kung exposed ito. Kaya hindi nila binago ang missile, binago nila kung paano ito gamitin. At ito ang mas malaking punto. Hindi lang ito tungkol sa isang submarine na tinamaan. Ipinapakita nito na kahit may limitasyon ng isang armas, kapag ginamitan ng tamang impormasyon at tamang strategy, nagkakaroon ito ng bagong kakayahan. At para sa Iran, ito ang nakakatakot na parte. Dahil kung ang isang submarine na dapat ligtas ay kaya palang tamaan sa ganitong paraan, ibig sabihin wala nang tunay na ligtas. At sa isang digmaan, kapag nawala ang pakiramdam na ligtas ka pa, doon nagsisimula ang mas malaking problema. Ang nangyari dito, hindi lang basta impressive strike. Isa itong malinaw na pagbabago kung paano ginagamit ang armas. Ayon sa gumawa nito, ang ATACMS ay para sa target sa lupa, mga base, depot, runway at iba pang fixed positions. Hindi ito ginawa para sa dagat, hindi anti-ship at lalong hindi para sa submarine. Pero sa nangyari ngayon, ginawa ng US ang hindi inaasahan. Ginamit nila ang ATACMS para tamaan ng mga naval assets, kabilang ang isang submarine. At hindi ito haka-haka lang. Kinumpirma mismo ni General Dan Kane na sa unang 13 days ng operasyon, gumamit ang US ng artillery systems para tamaan ng malalalim na target, kabilang na ang paggamit ng ATACMS para magpalubog ng mga barko at submarine. Ibig sabihin hindi ito aksidente o tsamba. Isa na itong malinaw na strategy. Ngayon bakit nila nagagawa ito? Simple lang, malaki na ang lamang nila sa dagat kapag kontrolado mo ang kalangitan, dagat at impormasyon. Hindi mo na kailangang gumamit ng perpektong armas. Kahit anong meron ka, pwede mong gamitin basta alam mo kung nasaan ang kalaban at hindi ito makakaiwas. At ito ang nangyayari sa Iran. Ang Navy nila ay unti-unti nang nadudurog. Ayon sa ulat, nasa humigit kumulang 60 na vessels na ang nawasak, kasama ang mas malalaking barko tulad ng frigates. Hindi lang iyon, pati ang mga fast attack boats nila sa Strait of Hormuz ay marami na ring natanggal sa laban. Ibig sabihin nawawala na ang kakayahan nilang kontrolin ng dagat. At kapag nawalan ka ng kontrol sa dagat, nawawala rin ang proteksyon ng iyong mga assets, kasama na ang submarines. Sa ganitong sitwasyon, ang submarine na dapat ay tago at ligtas ay nagiging vulnerable. Hindi dahil mahina ito,
kundi dahil wala na itong sapat na proteksyon sa paligid. At kapag alam ng kalaban kung nasaan ka at wala kang depensa, kahit armas na hindi para sa'yo ay pwede nang gamitin laban sa'yo. Ito ang malinaw na takeaway. Hindi lang ito tungkol sa atake EMS, ito ay tungkol sa level ng kontrol na naabot ng US. Kapag umabot ka sa punto na kahit maling tool ay gumagana pa rin, ibig sabihin hindi lang ikaw ang malakas, mahina na ang kalaban. At sa ngayon iyon ang nangyayari sa Iran. Hindi na lang sila natatalo sa isang bahagi, unti-unti na silang nawawala bilang naval force. Sa puntong ito malinaw na hindi lang iilang barko ang tinamaan. Sinira ng US ang buong kakayahan ng Iran sa dagat. At hindi ito isang biglaang atak. Ginawa ito sa isang maayos na 4 na hakbang na plano. Una, nag-ipon muna ng lakas ang US sa paligid ng Iran. Sa loob ng halos 60 days nagpadala sila ng maraming barko, kabilang ang aircraft carriers. Hindi lang ito pagpapakita ng lakas, ito ay paghahanda. Inayos nila ang logistics, supply at intelligence. Dito pa lang sinimulan na nilang tukuyin ang mga target ng Iran. Ikalawa, tinanggal nila ang depensa ng Iran. Tinamaan ang air defenses, air force at pati navy. Simple ang layunin, tanggalin agad ang kakayahan ng Iran na gumanti. Kung wala kang depensa at wala kang pang counterattack, mahihirapan ka nang bumawi. Ikatlo, tinarget nila ang support system ng navy. Hindi lang barko ang sinira, pati pier, port at storage ng armas. Ibig sabihin kahit may natira pang barko, wala na itong mapaglalagyan, wala nang supply, at wala nang babalikan para makapag-reload. At huli, ang tuloy-tuloy na strikes. Dito na nila isa-isang tinapos ang mga natitirang assets. Kapag may nakita silang target, tatamaan agad. Walang pahinga. Walang chance para makabawi. Sa alinman sa huling 2 phase na ito, doon tinamaan ang submarine. At dito mo makikita kung gaano kalaki ang lamang ng US. Dahil sa sobrang kontrol nila sa dagat, kaya na nilang gawin kahit yung mga bagay na hindi dapat posible. Tulad ng paggamit ng missile na panglupa para tamaan ng submarine. Hindi dahil special ang missile, kundi dahil wala nang kakayahang umiwas ang target. Ngayon kung titingnan mo ang submarine fleet ng Iran sa papel mukhang marami, umabot sa halos 30. Pero ang totoo, karamihan dito ay mini submarines. Maliit, delikado pa rin pero hindi kasing level ng malalaking submarines ng US. Yung natitira, diesel electric pa. Ibig sabihin kailangan nilang umangat o lumapit sa mababaw na tubig paminsan-minsan. Kaya mas madali silang matrack kumpara sa nuclear submarines na kayang manatili sa ilalim ng tubig ng matagal. At dito sila nagiging vulnerable. Sa ngayon halos kontrolado na ng US ang dagat sa paligid ng Iran. Maliban sa Strait of Hormuz kung saan may konting resistance pa. Pero kahit doon, ramdam na ang pressure. Sa kabuuan, hindi lang ito simpleng panalo sa dagat. Ito ay unti-unting pagbura sa Iran bilang naval force. At kapag nawalan ka ng kontrol sa dagat, nawawala rin ng kakayahan mong protektahan ang sarili mong teritoryo, supply lines at economic routes. Sa madaling salita, hindi lang barko ang nawawala sa Iran, pati kakayahan nilang lumaban sa dagat unti-unti nang nawawala. Sa puntong ito, mas lumilinaw kung gaano kalaki ang nawala sa Iran, lalo na sa ilalim ng dagat. Kung titingnan ang submarine fleet nila, may 2 pangunahing klase ng mas malalaking submarines. Una, ang Tarek class na galing sa Russian Kilo class. Ito ang pinakaseryosong submarines nila dahil kaya nitong manatili sa ilalim ng tubig ng matagal. May torpedoes at kaya ring maglatag ng sea mines. Delikado ito lalo na sa mga choke points tulad ng Persian Gulf. Pangalawa, ang Fateh class na mas bago. Halos pareho ang role nito. May torpedoes kaya maglatag ng mines at ginagamit para sa stealth operations. Hindi man ito kasing advanced ng nuclear submarines ng US. Pero sapat ito para maging banta sa mga barko at military vessels sa rehiyon. May plano pa silang mas advanced na Besat class, pero hindi pa ito operational kaya hindi ito kasama sa usapan kung ano ang tinamaan. Sa papel, hindi ito ang pinakamalakas na submarine force sa mundo, pero sapat para irespeto, lalo na kung gagamitin sa tamang lugar tulad ng Strait of Hormuz. At may isa pang mahalagang detalye. Sinusubukan pa nilang i-upgrade ang mga submarines nila gamit ang air-independent propulsion. Kapag nagawa ito, mas tatagal sila sa ilalim ng tubig, mas mahirap hanapin at mas magiging delikado. Kaya malinaw kung bakit target ito ng US. Hindi lang basta barko ang tinatamaan, pinuputol nila ang isa sa natitirang banta ng Iran sa dagat. Ngayon ang tanong, alin sa mga ito ang tinamaan ng ATACMS? May 2 posibleng sagot. Una, ang Ghadir class mini submarines.
Ito ang pinakamarami sa fleet ng Iran, maliit, mabilis at kayang gamitin sa surprise attacks. At totoo, may tinamaan na ganito ang US. Pero hindi ito ang hinahanap natin dahil ayon sa mga ulat, ang Gadir na tinamaan ay ginamitan ng Hellfire missile habang nasa port. Ibig sabihin, ibang strike iyon at hindi ATACMS. Kaya ang natitira ay ang mas malalaking submarines. At dito nagiging mas malinaw ang usapan. Dahil kung ATACMS ang ginamit, mas malamang na ang target ay isang mas malaking submarine na nasa mababaw na tubig, malapit sa port o nasa posisyon na hindi agad makagalaw. Hindi ito basta random hit. Ibig sabihin may impormasyon na nagsabi kung nasaan ito at may tamang timing kung kailan ito pinaka-vulnerable. At kapag pinagsama mo yon sa bilis ng ballistic missile, kahit hindi ito ginawa para sa gumagalaw na target, nagiging posible ang tama. Ito ang mas malaking picture. Hindi lang basta tinatamaan ng US ang mga barko, kundi pinipili nila ang mga target na may pinakamalaking epekto, yung kayang magbigay ng banta sa shipping, sa Strait of Hormuz at sa buong region. At kapag pati submarines na dapat ay pinakatago ay natatamaan na, ibig sabihin wala nang natitirang safe layer para sa Iran sa dagat. At sa ganitong sitwasyon, kahit gaano pa karami ang natitirang assets, kung wala nang ligtas na lugar para gamitin ng mga ito, unti-unti na rin silang nawawalan ng silbi. Sa puntong ito, nagiging malinaw kung ano talaga ang nangyari at kung bakit tinawag itong impossible shot. Ayon kay Admiral Brad Cooper, ang tinamaan ay ang pinaka-operational na submarine ng Iran at hindi niya ito tinukoy bilang mini submarine. Ibig sabihin hindi ito kabilang sa maliliit na Gadir class. Dalawa na lang ang natitirang posibleng target, ang Fateh class o ang Tariq class. Pero kapag pinagsama mo ang mga ebidensya, lalo na ang satellite images, mas lumilinaw ang sagot. May isang Tariq class submarine sa Bandar Abbas Naval Base na maayos pa noong March 2, pero pagdating ng March 4, lumubog na. Kasunod nito, sinabi ni Cooper na tinamaan ang pinaka-operational na submarine ng Iran at nagkaroon ito ng butas sa gilid. Kapag pinagdugtong-dugtong mo ang mga ito, iisa lang ang lumalabas na conclusion. Tariq class submarine ang tinamaan at hindi kung saan-saan kundi sa Bandar Abbas, ang pinaka-importanteng naval base ng Iran na may direktang access sa Strait of Hormuz. Ngayon, ito na yung pinaka-importanteng tanong. Paano ito naging posible? Dahil ang submarine dapat nakatago, mahirap hanapin, at halos imposibleng tamaan mula sa ibabaw. Lalo na kung ang gagamitin ay missile na hindi naman ginawa para sa ganitong target. Pero dito nagiging simple ang sagot, nasa port ang submarine. Hindi ito nasa gitna ng dagat, hindi ito gumagalaw, at hindi ito nagtatago sa ilalim ng malalim na tubig. Nakadak ito kaya sa sitwasyong iyon para na rin itong ground target. At dito nawala ang advantage ng submarine. Hindi na kailangan ng sonar, hindi na kailangan ng torpedo, at hindi na kailangan ng espesyal na anti-submarine weapon. Ang kailangan na lang ay accurate na coordinates at iyon ang meron ng US. Kapag alam mo ang eksaktong lokasyon ng target at kaya mo itong abutin gamit ang missile mula sa mga base sa Qatar o United Arab Emirates, kahit ballistic missile na panglupa ay pwede mo nang gamitin. At dahil sobrang bilis ng ATACMS, halos wala ng oras para ilipat pa ang submarine. Isang strike lang tapos agad. Kaya sa totoo lang, ang tinatawag na impossible shot ay hindi dahil espesyal o parang magic ang missile, kundi dahil sa pagkakamali ng Iran. Iniwan nila ang isa sa pinaka-importanteng submarine nila sa isang port na nasa loob ng range ng kalaban. At sa isang laban kung saan hawak ng US ang air, intelligence at strike capability, isang malaking pagkakamali lang ang kailangan para mawala ang isang critical asset. Ito ang pinakamahalagang lesson dito. Hindi sapat na malakas ang weapon kung mali ang positioning. At sa sitwasyong ito, hindi lang basta tinamaan ng submarine, kundi nahuli ito sa pinakamahina nitong estado. At dahil doon, isang armas na hindi talaga ginawa para sa kanya ang naging dahilan ng pagkawasak nito. Sa puntong ito, hindi na lang ito simpleng military strike. Ito ay malinaw na malaking pagkakamali ng Iran na sinamantala ng US. Isipin mo, kakaunti na nga lang ang full-size submarines mo. Isa pa ito sa pinaka-importanting assets mo. Tapos iiwan mo lang sa port sa loob ng range ng kalaban. Kahit anong tawag mo dito, overconfidence, kapabayaan, or simpleng maling desisyon, iisa lang ang ibig sabihin. May problema na sa command at control. Dahil kung maayos ang leadership at coordination,
Hindi mangyayari na maiiwan ang ganitong asset sa isang exposed na lugar habang ang kalaban mo ay may full control sa air at intelligence. Ibig sabihin hindi lang armas ang nasisira, pati paraan ng pagdedesisyon ng Iran ay nagkakaroon na ng problema. At dito pumasok ang US. Binigyan sila ng Iran ng eksaktong target na swak para sa ATACMS, isang target na hindi gumagalaw. Ginamit nila yun. Hindi na nila kailangan ng espesyal na armas o komplikadong operasyon. Gumamit lang sila ng missile na panglupa at tinamaan ng isang asset na hindi dapat tinatamaan ng ganitong armas. At dito mo makikita kung gaano kalaki ang lamang ng US. Hindi dahil sa missile kundi dahil sa sitwasyon. May sapat silang impormasyon at marami silang paraan para umatake. Pwede silang gumamit ng jet, bomber o naval strike pero pinili nila ang pinakakakaiba para ipakita na kaya nila. Pero hindi lang ito pagpapakita ng lakas. May malinaw na dahilan kung bakit target ang submarine dahil sa kakayahan nitong maglatag ng mina. Ang Tareq-class submarines ay kayang maglatag ng sea mines at matagal ng banta ng Iran ang paglalagay ng mines sa Strait of Hormuz. Kapag nangyari iyon, hindi lang military ang maaapektuhan, pati global economy dahil ang Strait of Hormuz ay dinadaanan ng malaking bahagi ng oil supply ng mundo. Kapag nalagyan ito ng mines, pwedeng huminto ang shipping, tumaas ang presyo ng langis at maapektuhan ang maraming bansa. Kaya bago pa man mangyari iyon, inaalis na ng US ang kakayahan ng Iran na gawin ito. At hindi lang isang submarine ang target. Ayon sa reports, umabot na sa 16 na mine-laying vessels ang natanggal ng US. Ibig sabihin sistematikong tinatanggal ang lahat ng pwedeng gamitin ng Iran para isara ang Strait of Hormuz. Dahil kapag nagtagumpay ang Iran dito, posibleng umabot sa sobrang taas ang presyo ng langis, hanggang $200 per barrel. At iyon ay hindi lang problema ng Middle East, problema ng buong mundo. Sa kabuuan, ang nangyari dito ay hindi lang simpleng pagkasira ng isang submarine. Ito ay pagkakamali ng Iran sa strategy, pagkawala ng coordination sa leadership, mabilis na pagsamantala ng US at tuloy-tuloy na pag-alis sa kakayahan ng Iran na magdulot ng mas malaking krisis. At sa ganitong sitwasyon kapag ikaw mismo ang nagbibigay ng pagkakataon sa kalaban, hindi na kailangan ng kalaban na maging perpekto. Sapat na yung maging handa. At sa laban na ito yun ang eksaktong ginawa ng US. Sa puntong ito makikita mo na hindi lang basta military target ang tinamaan. Tinanggal ng US ang isang malaking banta sa buong mundo. Ayon sa ulat, hindi bababa sa 17 merchant ships na ang tinamaan sa Strait of Hormuz. Ibig sabihin kahit wala pang mines, delikado na ang sitwasyon. Paano pa kung nadagdagan pa ito ng mga sea mines na inilalatag ng palihim? Dito nagiging kritikal ang papel ng submarines. Kung may submarine na tahimik na naglalatag ng mines sa ilalim ng dagat, halos imposible itong makita. At kapag may mga barkong dumaan, pwede silang sumabog nang hindi man lang alam kung saan nanggaling ang banta. At hindi lang mines ang problema. Ang mga submarines ng Iran ay may dalang torpedoes. Ibig sabihin pwede nilang direktang atakihin ng mga merchant ships na dumadaan sa strait. At tandaan, ang mga civilian ships na ito ay walang sapat na kagamitan para mag-detect ng submarines sa ilalim ng tubig. Kaya kahit may escort pa ang mga ito, kung may submarine sa ilalim, delikado pa rin. At napatunayan na ng Iran na kaya nilang umatake sa mga barkong ito. Ilang beses na rin nilang sinabi na sarado ang Strait of Hormuz. Kahit may ilang barko na pinapayagang dumaan, karamihan sa mundo ay hindi na basta makakatawid ng walang panganib. At dito pumapasok ang epekto ng pagwasak sa submarine. Kapag ang pinaka-operational nilang submarine ay nasira na at hindi na magamit, nawawala na ang kakayahan nitong maglatag ng mines, maglunsad ng torpedo, magbanta sa shipping at umatake sa military vessels. Ibig sabihin isang malaking threat ang nawala agad. At hindi lang ito para sa merchant ships, pati para sa US Navy. Tandaan maraming aircraft carriers at warships ang US sa region. Kahit sabihin pa na hindi kayang palubugin ng Iran ang isang super carrier, hindi ibig sabihin wala silang kayang gawin. Kahit isang successful hit lang mula sa submarine, malaking damage na agad yon. Kaya hindi nila hinintay mangyari iyon. Tinanggal na nila agad ang posibilidad. Ito ang mas malinaw na larawan. Hindi lang basta nagpapakita ng lakas ang US. Nililinis nila ang mga threat isa-isa. Una, mga barko. Sunod, fast boats. Ngayon, submarines. Lahat ng pwedeng gamitin ng Iran para kontrolin o takutin ang Strait of Hormuz ay unti-unti nang inaalis. Dahil kapag naging ligtas ang strait, tuloy ang daloy ng langis.
At kapag tuloy ang daloy ng langis, mas nagiging stable ang global economy. Sa madaling salita, ang pagwasak sa isang submarine ay hindi lang panalo sa military. Isa itong hakbang para pigilan ang mas malaking krisis na pwedeng maramdaman ng buong mundo. Sa puntong ito, hindi na lang ito tungkol sa isang submarine na tinamaan. Ito ay tungkol sa kontrol ng US sa laban. Isipin mo, kung may isang Iranian submarine na nakalusot at nakatama kahit isang US warship, kahit hindi nito palubugin, malaking bagay na agad iyon. Hindi lang sa damage, kundi pati sa propaganda. Magagamit yon ng Iran para sabihing hindi pa sila tapos at kaya pa nilang lumaban sa dagat. At yun mismo ang gustong iwasan ng US. Kaya bago pa mangyari iyon, inuubos na nila ang threat. Hindi lang para protektahan ang Strait of Hormuz, kundi pati ang sarili nilang warships na ginagamit sa tuloy-tuloy na operasyon. Ngayon isipin mo ang susunod na problema ng Iran. Paano kung subukan nilang ayusin ang nasirang submarine? Dito lalo silang maiipit. Para ma-repair iyon, kailangan itong dalhin sa malaking naval base, manatili sa iisang lugar, hindi pwedeng nakalubog sa tubig, at mangangailangan ng malaking gastos. Sa sitwasyon nila ngayon na sabay-sabay ang problema sa buong bansa, malabong maging priority pa iyon. At kahit subukan pa nilang ayusin, babalik sila sa parehong problema. Magiging stationary target na naman. At sa laban na ito, kapag hindi ka gumagalaw, mas madali kang tamaan. Ibig sabihin kahit nasa repair pa lang, pwede na ulit silang atakihin. At posibleng makakita pa ng mas maraming impossible shots. Habang nangyayari ito sa Iran, sa kabilang side, iba ang sitwasyon ng US. Dahil habang ang Iranian submarines ay hindi makaalis sa port, ang US submarines ay malayang kumikilos kahit libo-libong kilometro ang layo sa sarili nilang bansa. Noong March 4, kinumpirma na isang US submarine ang lumubog sa isang Iranian warship sa Indian Ocean. Tahimik, diretso at walang kaingay-ingay. At ang resulta, maraming nasawi at isa na namang barko ang nawala sa Iran. Ito ang malinaw na pagkakaiba. Sa isang side, may submarine na hindi makaalis ng port at tinatamaan pa ng missile na hindi para sa kanya. Sa kabilang side, may submarine na malayang gumagalaw at kayang umatake kahit saan. Ito ang tunay na ibig sabihin ng dominance, hindi lang dahil mas marami kang armas, kundi dahil ikaw ang may kontrol kung kailan, saan at paano mangyayari ang laban. At habang nagpapatuloy ang mga ganitong operasyon, mas nagiging malinaw na ang laban ay hindi lang tungkol sa lakas ng armas, kundi sa bilis ng pagkuha at paggamit ng impormasyon. Kung sino ang unang nakakaalam, siya ang unang kumikilos. At sa sitwasyong ito, laging nauuna ang US, habang ang Iran ay nag-a-adjust pa lang. Ang US ay nakapagdesisyon na at kumikilos na. Ibig sabihin bawat hakbang ng Iran ay nahuhuli na agad. At kapag ganito ang takbo ng laban, unti-unting nauubos ang options ng isang bansa. Hindi na nila kayang pumili kung saan lalaban. Napipilitan na lang silang tumugon sa nangyayari. At sa bawat maling galaw o pagka-delay, may kapalit agad na pagkawala, barko, kagamitan o kakayahan. Sa huli, ito ang pinakadelikado. Hindi lang dahil sa dami ng nawalang assets, kundi dahil nawawala ang kontrol. At kapag nawala ang kontrol, kahit gaano pa karami ang natitira, mahihirapan na itong gamitin ng maayos. Dahil sa ganitong sitwasyon, hindi na sapat ang lakas lang. Ang mas mahalaga na ngayon ay kung sino ang may malinaw na plano at may kontrol sa takbo ng laban. At sa ngayon, iyon ang malinaw na hawak ng US. At habang lumalalim pa ang sitwasyon, mas lumilinaw na hindi lang armas ang pinaglalaban dito, kundi kung sino ang mas mabilis mag-isip at mag-adjust. Sa bawat galaw ng US, may kasunod agad na epekto sa galaw ng Iran. Hindi na sila ang nauuna, lagi na lang silang humahabol. At sa isang laban kung saan bawat segundo mahalaga, ang pagiging huli sa desisyon ay pwedeng magresulta sa pagkawala ng isa pang asset. Ito ang dahilan kung bakit kahit may natitira pang kagamitan ng Iran, nahihirapan na silang gamitin ito ng maayos. Dahil sa sobrang pressure at kakulangan ng kontrol, unti-unti nang nawawala ang kanilang kakayahang magplano ng maayos. At kapag ang isang bansa ay napunta sa sitwasyong puro react na lang at hindi na nakakapagplano, doon nagsisimulang bumagsak ang buong galaw nito. Dahil simula pa lang ng Operation Epic Fury, malinaw na, ang US ang nagdidikta ng takbo ng gera. At habang tumatagal, mas nakikita na hindi ito laban ng lakas lang, kundi laban ng kontrol at impormasyon. Kaya ang Iran napipilitang sumunod na lang sa laban na hindi na nila kontrolado.